Yes, good morning Pilipinas and good morning world! Sa ating mga kabayang OFW at mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Sana kailan tayo dyan, magandang ating gising at saka kondisyon po ang ating umaga. Mga kabayan ko, lagi ba itong i-remind sa inyo araw-araw na sana every morning mag-pray tayo sa ating Panginoon. Magpasalamat tayo na ngayong araw, gumising ka pa, huminga ka pa, at saka napanood mo ang vlog na Sir Ivan. Okay? Magandang sa mga kabayan para magiging blessed tayo the whole day. Sa mga nakakabi dyan, sa mga nag-breakfast, sa mga nandyan pa, sa kalang matrabaho, at kagawa na po galing sa mga trabaho, welcome dito sa ating panibagong episode, panibagong balitaan dito sa ating channel sa Jalrebe TV, kung sa mga kabayan, pag-usapan natin yung mga katalaban dyan sa Pilipinas, mga nangyayari po sa labas ng politika, at pag-usapan rin natin ang mundo po ng showbiz. Workers mga kabayan, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang ginawang radyo ng ating mga kabayan, pero hanggang ngayon ay bulol pa rin. So isa po sa ating pag-uusapan ngayong araw mga kabayan, itong ginawang palusot po ng Interagency Council for Human Trafficking. Kasi nga dinipinsahan nila itong bagong inilabas na travel requirements na ginawa ng Bureau of Immigration. Kasi nga until now, pinutakti sila ng katakot-takot na batikos ng mamayang Pilipino. Pero alam nyo kabayan, magiging unfair ho ito doon sa bagong batas na inilabas po at pinirmahan ni PBBM. Yes, magiging unfair ho yun. Kung ano yun mga kabayan, explain natin mamaya. And of course, pag-usapan rin po natin, ito rin pagrereklamo pa rin hanggang ngayon kasi until now, marami pa rin po tayong nakikita ng mga reklamo doon sa Facebook, sa Twitter, at saka sa mga balita mga kabayan tungkol dito sa pagtaas po ng presyo ng bigas. Pero mga kabayan, ang problema kasi dito sa iba nating mga kabayan ay hindi kasi sila well-informed at hindi sila nanonood po dito ng mga balita. Kaya hindi nila alam kung ano ang nangyayari. At dito mga kabayan, may nakita akong post po ng si Lolang attorney, yung may saltek sa utang mga kabayan na attorney, kasi nga dito sinakyan niya yung mga pagrereklamo po ng mga kababayan natin. Sabi niya, sa pagtaas ng bigas mga kabayan, dapat daw mayroong mapupugutan dito ng ulo. Pero ayaw ko munang sabihin yung kasunod na sinabi niya mga kababayan. Kasi nga ang ibig niya sabihin, or kung ating isipin po, mukhang si PBM dito ang kanyang ibig sabihin mga kababayan na gusto niyang papupugutan po. Abay, may saltik talaga sa ulo itong si Atty. Makabayan. At saka ito ring post na bago ni Peebles Talakera. Alam niyo na po kung sino si Peebles Makabayan. Yun po ang tagahatid po ng balita, kamaritesan o information doon po kay Hitad. May saltik rin sa ulo Makabayan kasi nga sinakyan nila ngayon yung mga hinanaing po ng Makabayan natin na hindi mga well-informed tungkol dito sa bigas Makabayan. Pero mas malala pa po ang sinabi dito ni Peebles Talakera. So of course, pag-usapan rin ito makabayan, ito rin tungkol sa SIM Card Registration Act. So dahil dyan, meron tayong question of the day. So ang ating question of the day makabayan, babasahin ko lang po. Nakatatanggap pa rin ba kayo ng text scams? Ulitin natin, nakatatanggap pa rin ba kayo ng text scams? So please comment down below mga kabayan at mamaya pag-usapan natin yan. And of course, marami pang iba. Alam niyo na po si Sir Ivan. Palagi na meron dalang baon po ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. At before tayo magsapon natin talakayan ng araw mga kabayan, well, syempre, kumustahin ko muna kayo. At i-shoutout natin ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hala po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahin rin natin mga kabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos loyalist. At syempre, nandyan po kasama natin ang mga DDS all over the world. How are you to the mga kabayan? Lalong-lalo na, maraming salamat po sa Uniteam supporters! And of course, maraming salamat sa ating mga returning viewers, mga solid supporters dito ng Sir Ivan, mga suki dito sa ating channel. Thank you so much. Maraming salamat po sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At saka syempre, welcome rin po natin ang mga new subscribers, mga bagong pasok dito sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Siya nga pala mga kabayan, kahapon nag-open na po yung FIBA World Cup 2023 at nakita natin kahapon
si PBM na siya po yung nag-toast ng bula mga kabayan. At saka very, very nostalgic. Bakit Sir Ivan? Kasi nga 45 years ago mga kabayan, si Apo Lakay rin po yung nag-toast ng bula sa FIBA World Cup. Diba? Very nostalgic talaga. Kahapon mga kabayan, unfortunately po ay natalo ang ating kupunan, ang Gilas Pilipinas. Natalo sila sa Dominican Republic. Yung Dominican Republic, yun po ang team ni Carlton mga kabayan. But of course, don't worry, mayroon pa rin pong ibang game ang Gilas Pilipinas. Ang kasunod na na team na kanilang i-compete mga kabayan, yung pong team na Angola. But don't worry, siyempre Pilipino tayo, lahat ng Pilipino may puso yan. So may chance pa rin na manalo mga kabayan. Ang ganda nga ng kanilang ang kanilang laro mga kabayan. Talaga dikit-dikitan talaga. Pero doon po nagka-problema sa fourth quarter. So 6 points po yung lamang ng Dominican Republic. But it's okay, no problem. Ganyan talaga ang laro, may nanalo at meron ding natalo. Okay mga kabayan, so una sa ating pag-uusapan, ito pong travel requirements na ginawa po ng Bureau of Immigration, abay dinipansahan po ng Interagency Council for Human Trafficking, pero pinatakti pa rin sila hanggang ngayon mga kabayan. Kasi nga, magiging unfair ho ito doon sa batas na bagong pinirpahan ni PBM. So for more details, let's watch this. Hindi raw naghigpit sa mga biyahero ang Interagency Council Against Trafficking kaugnay sa inilabas nilang guidelines at requirements sa immigration. Kung tutuusin, mas pinasimple pa nga raw ang proseso. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Sunod-sunod na kaso ng human trafficking daw ang dahilan kaya naglabas ng bagong travel guidelines ang Interagency Council Against Human Trafficking o IACAT. Pero abiso ng Department of Justice sa mga mag-a-abroad, huwag mag-panic. Kung tutuusin, mas sumimple pa nga raw ang proseso kahit may mga bagong requirements. Walang nagbago. Hindi kami naghigpit. Kung ano man in-implement namin dati, yung pa rin, if not, nabawasan pa. At yung yung travel naman, kahit alam naman natin, constitutional right natin yan. Pero just like most constitutional rights, subject yan to limitation. Gusto natin protektahan ang ating mga kababayan mula sa human trafficking. Base sa bagong guidelines, kailangang dalhin ng mga biyahero ang 4 na basic travel documents, oras na sumalang sila sa primary interview ng immigration officer. Yan ang passport na valid pa ng 6 na buwan bago ma-expire, valid visa kung kailangan ng bansang pupuntahan, boarding pass, at kumpirmadong return or round-trip ticket. Kung babiyahe naman bilang turista, bukod sa basic travel documents, dapat ding dalhin ang proof of hotel booking o accommodation, katibayan na may financial capacity gaya ng bank statement at certificate of employment. Kung sponsored naman ang biyahe ng turista, bukod sa basic travel document, dapat magpakita ng patunay na first degree ang relasyon ng turista sa kanyang sponsor gaya ng birth certificate at marriage certificate. Pag sinabing first civil degree, yan ay asawa, anak o magulang ng sponsor. Importante rin ang kopya ng passport at work visa or residence permit ng sponsor. Kung OFW ang sponsor, dapat meron ding OFW clearance o e-receipt. Kung dati ng OFW ang babiyahe o yung tinatawag na balik manggagawa, bukod sa basic documents, OFW clearance at proof of employment na lang ang kailangan. Para naman sa mga menor de edad na babiyahe kasama ang mga magulang, dalhin ang birth certificate na inisyu ng Philippine Statistics Authority. Pero kung tatay lang ang kasamang babiyahe ng bata, kailangang magpakita ng marriage certificate. Ayon sa DOJ, kung kulang ang bit-bit na dokumento pagharap sa immigration officer, hindi talaga malayong mapurnada ang biyahe hanggang makumpleto ang requirements. Kung ang traveler naman natin ay tapat dun sa kanyang purpose of travel, kung yun naman talaga ang gusto niya gawin, ayun ang gusto plano niyang gawin at kumpleto yung kanyang dokumento, hindi magkakaproblema yan. Hindi yan magkakaproblema sa biyahe. Baka naman may mga konting tanong. Kung ganun, huwag kayong kabahan, no? Nandyan yan para pagtanggol ka para protektan ka, hindi para pahirapan ka. Pero dapat daw, matapos agad ang interview ng immigration officer sa loob lang ng 45 segundo. Kung may makitang red flag o kahina-hinala sa biyahero, sasalang sa second interview. Pero dapat, madesisyonan agad ng immigration officer sa loob ng 15 minutes kung tuloy o hindi ang biyahe. Ang buong listahan ng requirements ay makikita sa official website ng IACAT.
Ipatutupad ito simula sa September 3. Yan po ang problema mga kababayan. Kasi nga, di ba, siyempre tayo, good intentions po ang babakasyon natin doon sa ibang lugar, pero ma-offload lang tayo dyan sa Bureau of Immigration mga kababayan. Di ba, napaka-hassle ho niyan? Kasi nga kapag ma-offload tayo, kailangan naman natin na bibili po ng panibagong ticket. Isa po sa aking nabasa doon sa Twitter mga kababayan, ang ipinagreklamo po dito sa mga biyahero tungkol dito sa bank statement na gustong ipakita dyan sa Bureau of Immigration. Alam niyo ho, yung mga kababayan natin, hindi ho lahat mapera ho yan. Gusto lang talaga nila na makita po yung magandang lugar sa ibang sa ibang country, pero ang kanilang bank statement mga kababayan ay hindi naman po ganun kalaki ang kanilang ipon doon. Diyan po magkaproblema mga kababayan. Di ba? Sakto naman po ang mga ipinagsisigaw ngayon ng mga Pilipino, ang bank statement yung problema mga kababayan. Yes, isa po yan. Pero sana po maamindahan ho ito, or sana matatanggalan pa ng ibang requirements, kasi nga sabi niya na sabi nga nung Interagency Council na wala daw nagbago na travel requirements po na inalabas yung Bureau of Immigration mga kababayan. 'Di ba? Sabi pa nga niya, wala daw nagbago. So the same pa rin po sa una na napaka-stricto pa rin mga kababayan. At saka meron po akong nakita doon sa Facebook na meron pong na-offload na 3 tao mga kababayan. I think ang problema nila doon yata sa bank statement, if I'm not mistaken. Kaya nga yan po ang ating ipinagsisigaw dito. Sana po sa taga Bureau of Immigration. Hello po sa taga Bureau of Immigration. I think hindi na po kailangan yung bank statement. Kasi lahat po ng mga tao or maraming tao po na hindi po ganun kalaki ang kanilang pera doon sa bangko mga kababayan. Di ba? Gusto lang po mag-enjoy doon sa ibang lugar. Gusto lang for leisurement para matanggal ang stress. Pero dyan pa lang po sa Bureau of Immigration, magkakaproblema ng mga kababayan. Di ba? Okay, so tungkol naman dito sa aking ibig sabihin na magiging unfair ho ito sa bagong batas na pinirmahan ni PBBM kahapon mga kababayan, kasi nga ang bagong batas na yon, ang mga international tourist or yung student na gustong mag-aral sa ating lugar mga kababayan ay very easy na lang po kukunin or i-file ang kanilang visa mga kababayan. Yes, ganun lang po ka-easy. That is very unfair po sa mga Pilipino na gustong magbakasyon doon sa ibang lugar. At para maintindihan ho natin lahat ang buong detalye mga kababayan, let's watch this. Inaasang mas mapapabilis pa ang proseso ng visa ng mga international tourist at estudyante na magtutungo sa Pilipinas. Ito matapos sa aprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nasabing rekomendasyon na hihikayat sa mga banyagang bumisita sa Pilipinas. Nagbabalik si Alan Francisco. Inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 3 batas na layong protektahan ang kapakanan ng mga disabled military veteran, pagpapaunlad sa visa system sa bansa at pagpapalakas sa conservation at protection ng Philippine cultural heritage. Kabilang dito ang Republic Act No. 11958 o an act rationalizing the disability pension of veterans na layong magbigay ng buwanang disability pension sa isang veteran na nagkasakit o nasugatan sa gitna ng kanyang trabaho. Inaprubahan din ni Pangulong Marcos ang RA No. 11960 o an act institutionalizing the One Town One Product Auto Philippines Program na layong mag-develop na independent at self-reliant na national economy. Layon din itong magbigay ng suporta sa local micro, small, and medium enterprises. Habang aprobado rin ng Pangulo ang RA No. 11961 o an act strengthening the conservation and protection of Philippine cultural heritage. Suportado rin ng Pangulo ang rekomendasyon ng Private Sector Advisory Council na pabilisin at pasimplihin ang visa application ng mga international tourists at students na nagtutungo sa Pilipinas. Gayun din ang pag-adapt o paggamit ng online platforms upang mas mahikayat ang mga banyagang bumisita sa bansa. Kasama ang rekomendasyong payagan ang online submission ng student visa application. Maaari nang alisin ang in-person interview upang bumilis ang proseso. Kailangan lang personal na magpakita ang aplikante kung irekomenda ito ng government intelligence para sa isyung pangseguridad. Malapit nang magkaroon ng gobyerno ng isang online platform gaya ng Shopee at Lazada, kung saan ang mga ahensya ay direkta nang makabibili ng kanilang mga supply at kagamitan mula sa mga mapagkakatiwalaang supplier. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman at Procurement Service DBM Executive Director Dennis Santiago, maglulunsad sila ng isang platform na tatawaging e-marketplace
na bahagi ng pag-amyenda sa Government Procurement Reform Act. Sabi ni Secretary Pangandaman, ang Government Procurement Reform Act ay nilagdaan 2 dekada ng nakararaan at layo nitong resolbahin ang kakulangan ng transparency, kompetisyon, maalis ang politikal na panghihimasok at mabawasan ang pagkaantala sa procurement process. And congratulations po sa Bureau of Immigration kasi nga mababawasan po ng mga Pilipino na gusto pong magbakasyon doon sa ibang lugar makaabayan. Kasi nga ang iba, dismayado ng iba, ayaw nila magbakasyon. Kaya nga si Sir Ivan, kaya alam nyo mga kaabayan, plano ko pong magbakasyon dyan sa Pilipinas this coming December. At after that, kung nandyan ko sa Pilipinas, magbakasyon ho ako, plano po ako magbakasyon sa ibang lugar din po. Pero siguro parang next time na makaabayan kasi nga dahil sa requirements mahirap na, baka ma-offload tayo. But anyways, dyan naman tayo sa ibang topic mga kabayan tungkol dito sa bigas. Kasi nga maraming nagre-reklamo dito, katulad rin dito sa inalabas po ni statement ni Peebles Talakira mga kabayan. Babasahin ko lang po, talagang nagagalit tong gunggong nito. Ang sabi niya mga kabayan, siyempre, binoto ka namin kasi alam namin na maayos mo ang bansa. Tapos, nagpauto din kami na maayos mo ang agriculture kasi nga, presidente ka, bansa nga sabi mo kaya mong ayusin, agriculture pa kaya. Pero bakit nagmahal ang asukal, sibuyas ngayon, ngayon naman yung bigas? Nagkalat ang mga hoarders at smugglers. Yung totoo, pumasok ka ba talaga sa DA para ayusin ang DA? Kasi 1 year na din ang nakaraan since na umupo ka, imbes na maging maayos, lalong gumulo. Lalong nagtaasan ang presyo ng mga bilihin. Nagtatrabaho ka ba talaga? Abay, kinuwisyon pa niya yung presidente mga kabayan, si PBM. Nagtrabaho ba talaga si PBM? Diba? Kitang-kita naman ho na halos walang tulog si PBM mga kabayan. Nakita nyo ba sa last na interview niya na parang meron siya ng hope mga kabayan, yung parang tumaba yung dito niya. Alam nyo, nag-aalala na talaga nag-aalala ko talaga sa health ni PBM mga kabayan. Honestly, napapansin ko po na parang lumubo ang dito niya. Napansin ba natin? Di ba? Talagang nag-aalala po si Sir Ivan. Sana po mapahinga rin po minsan si PBM mga kabayan. Kasi nga ang lagi niya nasa isip ay puro lang trabaho. Pero ito mga anti-Marcos ngayon, hindi lang nakita mga kabayan, mga bulag kasi itong gunggong neto, ang gusto na nila ay mambatikos dito sa gobyerno at lagi nilang sisisi si PBM mga kabayan. Ngayon katulad rin po dito sa post ni Atty. Rowena Guanzon, parang ayaw ko nang tawagin si Guanzon Makabayan na attorney kasi may saltik talaga sa utak parang hindi attorney Makabayan. Sabi niya, 56 a kilo na abigas, may mapupugutan ng ulo ala French Revolution. Even though hindi niya sinabi directly na si PBBM po ang gusto niyang papupugutan Makabayan, pero ang sabi niya kasi dito, ala French Revolution. Alam niyo ba yung ala French Revolution Makabayan? Di ba doon po sa panahon po sa history natin, sa French time, na kapag meron kasi silang leader makabayan na hindi po maganda magdala at saka incompetent ang kanilang leader makabayan at saka parang feeling nila na mapapahamak sila, pinapapugutan nila ng ulo yung makabayan. Di ba? So which means ang word po ay leader, nandyan po. So sino ba dito ang gusto niyang papapugutan ng ulo makabayan? Di ba? Si PBM, di ba? Correct me if I'm wrong. Ito may saltik sa utak makabayan. Alam nyo, itong presyo ng bigas ay hindi lang po nangyari dyan sa Pilipinas. World economic issues ito. Nakaproblema po lahat ng country makabayan, walang nakalusot ngayon sa inflation issue ng buong bansa. Walang nakalusot talaga. Kaya nga, alam nyo makabayan, ang mga nagrereklamo po kasi na, bakit ang taas po ng bilihin ngayon? Yan po ay hindi mga OFW makabayan. Kasi nga, napapansin ba natin yung mga OFW, pati nga yung mga kababayan natin ng mga OFW, nagrereklamo rin sila kung saan sila nandun ngayon makabayan. Kasi nga, pati rin po sa kanilang lugar na kung saan sila nagtatrabaho, mataas rin po ang bilihin doon. Totoo yan? Nakita nyo ba nagreklamo sila? Wala. Kasi nga, naintindihan nila yung sitwasyon mga kabayan. Pero itong mga gunggong na ito, itong mga sikat-sikat na mga vlogger na mga pink clown mga kabayan, yan po si Guanzon, yan po si Punong Bayan, si GC Punong Bayan, yan po si Talabong, at saka ito rin pong si Peebles Talakira. Siyempre, anti-Marcos na ito ngayon, nagbibigay ito ng kamaritisan po ng mga storya doon kay Hitad. Ito po yung mga pasaway talaga mga kabayan. So dahil nagrereklamo ho sila dito sa bigas, meron na po akong tatawagin ito makabayan. So, Ate Jam, pasok! Usapang bigas na naman tayo. Marami akong nakikitang post na kung hindi mapababa ni PBBM ang presyo ng bigas, siya na lang yung bababa. Diba? Yan yung sinasabi ng mga tao na kung makapagsalita about sa gobyernong ito, akala mo naman naiintindihan ang nangyayari. Okay, here's what I know.
Okay? This is what is going on. Alam natin na ang taas-taas na talaga ng presyo ng bigas. It started, 'di ba, na nag-spike to 50 pesos, to 62 pesos, and if we are not careful and if the government does not do anything, it will reach 65 pesos in the coming days. However, despite blaming the president, which a lot of you are doing on social media, this is what he did. Okay? So, si PBBM, he really wants to focus on what is going on with the rice hoarding that is currently happening in the Philippines today. So, there was a surprise inspection in 3 really big rice mills in Bocaue and Balagtas, Bulacan, that was done by the House of Representatives headed by House Speaker Martin Romualdez and different congressmen plus the Bureau of Customs. Okay? So ito ang kanilang nakita sa mga rice mill and warehouses na ito. Nag-iimbak sila ng 3 months worth ng rice supply. That is hoarding. That is unforgivable and illegal. Yan po yung nangyayari. Tinatago po, nung sinabi ko nung last video ko, ay tinatago po talaga ng mga negosyante yung mga locally milled rice. On top of, hino-hold din nila yung imported rice, tapos pina-price match nila para parehong mahal. Diba sabi ko, tumataas ang presyo, diba, pag may scarcity sa market. Kasi wala tayong choice, bibili talaga tayo kahit gaano pa kataas at magrereklamo lang tayo. But that is what the government is doing now. Okay? They are inspecting warehouses alongside the Bureau of Customs. Aside from the DA, aside from the House of Representatives, they are also going to penalize and file cases against these rice hoarders. On top of that, there will be stricter laws in aid of legislation kasi magsusulat ng even stricter measures to guard against rice hoarding, smuggling, price manipulation, including business people and even government officials na sangkot dito. So yan po yung nangyayari. Hindi ho kasalanan ni PBBM. Siya po ang naghahanap ng solusyon para sa problema natin sa bigas. Pero kung pag-uusapan ho natin kung may supply po ba ang Pilipinas o wala, meron po. It just so happens that because of greed, tinatago po ang locally milled rice at hinuhold ang imported rice para kunwari walang supply. So they can sell it for much higher than what it actually is. Okay? Yan po yun. Okay? The measures that are being done are, number 1, more inspections will be done. More inspections. Number 2, stricter laws will be written and passed in Congress. So 3 congressman na po yun kanina na nag-pledge that they will be making bills for stricter rules, okay, which I mentioned already. And number 3, cases have already been filed because actionable po ang mga accusations on rice hoarding that is currently happening. So I hope klaro to sa mga tao. I hope that, again, uulitin ko, democracy calls for us to blame the president for everything. Sa inyo yan. But at least before blaming him for something, we also must acknowledge what the current administration is doing to help this problem. Klaro? Ingat! Mwah! O ngayon mga Tay Marcos, mga dilawan, kay Pibos Talakera at saka itong si Rowena Guanzon makaabayan, abay mga saltik tumanggong nito, kapag hindi pa ho nila naintindihan po yung explanation ni Jam Magno, may saltik talaga sila utak makaabayan at may problema na ho sila na dapat na po dito na magpatingin po sa doktor. Klarong-klaro na po. Tungkol naman doon sa sinabi ni Jam Magno makaabayan na yung mga mababatas natin ay magkakaroon na dito ng stricter rules. Sana doon po sa stricter rules, i-insert na rin doon yung death penalty makaabayan. I think pasok na pasok po dito yung death penalty dyan po sa mga greedy po na mga businessman, yung mga hilig po mag-hoard at saka yung mag-smuggler or mga mag-smuggling na mga mga bigas makaabayan. Dapat sana i-death penalty sila para hindi na po pamarisan makaabayan at para hindi yan gagawin ng iba pong mga businessman.
Di ba? Okay ba kayo mga kabayan? Agree ba tayo sa death penalty? Ako talagang 101% mga kabayan or 1,000% pa dapat i-apply na naman dito yung death penalty. Kasi that is economic sabotage ang kanang ginawa mga kabayan at magkakaproblema dito ang mamayang Pilipino at ang bansang Pilipinas. Ngayon mga kabayan, kahapon or the other day nga pala, di ba alam naman natin na nagkaroon dito ng surprise inspections sila si Speaker Martin Romualdez doon po sa tatlong malalaking na mga warehouse sa Bulacan. Marami kasi nagtatanong sa akin at even doon po sa mga ibang mga vlogger mga kabayan kasi nga di ba pinutakti nila si Speaker Romualdez kasi nga parang nagpapaipal raw dito kasi hindi niya trabaho yung mga kabayan yung mag-inspection. Yes, totoo ho yan. Hindi naman po trabaho talaga ni Speaker Martin Romualdez. Siya nga pala mga kabayan, hindi po ako anti-Romualdez ha. Iklaro lang po natin to. Actually, hindi po trabaho ni Speaker Romualdez ang magkaroon dito or mag-conduct po ng inspection mga kababayan. Yes, hindi po. Trabaho yan ng taga-custom, trabaho yan ng taga-DA. Kasi itong dalawang mga kababayan, dapat mag-coordinate ho yan. Kasi nga, di ba, agricultural product po ang kanilang talagang sinugod mga kababayan. Yun po ang warehouse. Dapat ang mag-partner dito, yung pong, ito pong custom at saka itong DA. So, bakit nga pala ginawa ho yan ni Speaker Romualdez mga kababayan? Ito ang basa ko dito. It's not about na siya po isang official dito. It's not about na siya po siyempre may posisyon siya makabayan at gusto niya magpaipal dito. Kasi as a concerned citizen, yan po ang ginawa ni Speaker Romualdez makabayan. Naintindihan pa natin? As a concerned citizen. Kasi nga siyempre nakikita niya dito yung mamayang Pilipino na marami na pong nagrereklamo sa nagtaasan po ng mga presyo. Do you think tayo, like for example, tayo mga karaniwang tao, okay lang ba sa ating makabayan na hayaan natin na gagawin ho yan ng mga greedy na mga businessman? So yan po ang ginawa ni Speaker Romualdez. And for me, wala akong problema, ito klarong-klaro ha, wala akong problema sa mga politiko, sa mga kilalang tao na magpaipal mga kabayan. Wala akong problema dyan, mas gusto po yan ni Sir Ivan. Bakit? Binabayaran ho natin sila makabayan na nakaupo dyan sa gobyerno natin. Dapat lang rin po na magpaipa sila dito as long as nakakatulong ito sa bansang Pilipinas o nakatulong ito sa mamayang Pilipino. Di ba mga kababayan? For me, okay na okay po na magpaipal po yung mga politiko dyan. Kaya nga, yung issue po tungkol dun sa National ID mga kababayan, di ba narinig nyo si Sir Ivan na tungkol dito sa mayor po dun sa Negros ba yun? Yung meron tayong nakita na Philippine National ID na napulot dun sa basuran mga kababayan. I think sa Negros yata yun. Di ba sabi ko, kinull out ko ang mayor doon na sana magpaipal siya, magpasikat dito. Kasi nga, siyempre, binabayaran siya ng mga Pilipino kababayan, ito po ang chance niya na magpasikat mga kababayan. Naintindihan ba Sir Ivan? Ako wala problema ako. Diba sabi na nagpaipal daw? Well, wala problema yan. Magpaipal sila as long as nakatulong sila dito mga kababayan. Hindi yung magpaipal dahil insecure sila sa isang tao. Pangit yun. Magpaipal sila kasi gusto lang tumulong dito sa mga Pilipino mga kababayan. Yan po ang maganda. And of course, bago na mag-jump po sa ating next topic mga kababayan, siyempre, shout out more natin po ating mga silent viewers, at yung mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At siyempre, shout out po natin ang ating mga channel members. Nandyan po, membro ng ating channel mga kababayan, si Cosmo Defender. Dyan po si Ma'am Faye Escalante, si Sir Russell Tiruel, Bia Bivar, at saka channel member po si Mel Grace Holmes. Thank you so much. Saka i-greet rin po natin ng belated happy birthday si Sir Archie Hinobiagon. At saka shout out natin si Mama Iti Baisa, Maricruz Hernandez, Mariamin de Ciplon, Rolando Ulay Diaz Agpawa, hi to Ren Valdez, Celine from Capas Tarlac, nandyan rin po si June Kuan, Leonardo Steliero, Jelen Quezon, hi to Andrea Giong. Shout out po natin si Eliseo Pasis, Teresita Bihasa, Teresita Tumaliwan, Army DXN, Erwin Sinoren, Billy Godlim, hi to Idna Niket, Conrad Basbasan, Lendalim from City of Ilagan, Isabela, Manolito Ventura from Solano, Nueva Vizcaya, hi to Ben Impay,
Estrella Centino, Ryan Newby from Virginia, USA. Nandiyan na po kasama natin si Carl Clea, Sensitive Beer, Redler, Trexie, Lily, Judy, Ridwan, hi to Little One, Jay Cabal, Ma'am Lentik, Mami Chacha, Mami Lo, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jackfords of Jackfords family. Siyempre, isa na ito makabayan. Sa rin po natin si Shi Armero from Binangunan, Rizal, Rose Guevara, Antonio Liote, and hi to Ate Ligaya na nasa Italy galing from Banji, Quezon. Okay mga kabayan, so ngayon babalikan na ho natin ang ating question of the day. Ang sabi ko mga kabayan, nakatatangga pa rin ba kayo ng text scams? So dito po ma-explain ho yan lahat mga kabayan. Kasi nga, honestly, sa totoo lang, marami pa rin po na nagsasabi sa atin, nagme-message sa kay Sir Ivan na nakatanggap pa rin po sila ng mga text scams mga kabayan. Confirm ho yan. So ngayon, dito ipapakita ko sa inyong balita kung saan ma-explain ho dito ng mga eksperto kung bakit nakatanggap pa rin po tayo ng text scams. So for more details, let's watch this. Nararamdaman na ang magandang epekto ng SIM card registration sa pagsugpo ng cybercrime. Pero pinag-iingat pa rin ng PNP Anti-Cybercrime Group ang publiko lalo't may ilang scammer pa rin na nakakalusot sa panloloko. Kung paano nila ito ginagawa, alamin sa ulat ni Patrick De Jesus. Isang buwan matapos ang deadline ng SIM card registration, buwaba ang bilang ng mga krimeng may kaugnayan dito ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group. Sa datos ng PNP ACG, mula sa higit 2,000 SIM card-aided crimes noong June 24 hanggang July 24, buwaba ito sa higit 1,000 mula July 25 o mismong deadline ng SIM card registration hanggang ngayong buwan. Sa kabila nito, ilang spam text messages pa rin ang natatanggap na ikinababahala ng ilan dahil natapos naman na ang pagrehistro sa mga SIM card. Kahit sabihin na natin lahat nakapag-register, bakit pa rin meron kaming natatanggap na scam text? Ang ginagawang preventive dyan, syempre, kung maaari, bablock ko yung number. As much as possible, block yung number. Pero ayon sa PNP ACG, kahit mga hindi rehistradong SIM card ay nagagamit pa rin ng mga scammer sa pamagitan ng online messaging platforms. Ito ay dahil maaari pa rin itong makatanggap ng text messages. Since magbibigay itong mga apps na to, let's say Viber, ng OTP or one-time password doon sa SIM card, since nakaka-receive ka pa ng message, nakukuha mo yung PIN. So thereby, nakakapag-create ka ng account dito sa mga social messaging apps. Which in turn, ito naman ngayon ang ginagamit ng mga kawatan na pangloloko. Nakikipag-ugnayan naman ng PNP ACG sa telco companies para mapigilan ang mga spam messages. Yung mga telcos, hindi naman natin masasabing responsible sila because ang kanila is with the SIM. So this is all happening on the internet. So hindi nila kasalanan because they have no control over this. And as far as ACG is concerned, yung director natin, si Sir Sinhernia, nag-collaborate siya and he's actually working on, nakikipag-usap siya sa mga NTC and all other telcos. Pinakamaigi pa rin gawin kapag nakatanggap ng text message o tawag lalo na sa hindi kakilala, kaagad i-block ang numero upang hindi na maging biktima pa ayon sa PNP ACG. So yun po isa po sa explanation ng taga-cybercrime unit mga kabayan. Sabi niya baka ginamit daw dito yung Viber. Pero para mas maintindihan pa natin mga kabayan, meron ko ipapakita sa inyo na video kung saan maliwanagan tayo dito tungkol po sa nangyari dyan po sa text scams. So for more details, let's watch this. Ito bang nakikita natin na yung black market for mga rehistrado na mga SIM card, hindi ba? Siyempre, yung mga hindi kriminal, yung mga law-abiding tulad natin, nagparehistro. Siyempre, yung mga kriminal, hindi naman paparehistro. Talagang merong black market for registered SIM cards at yun ang gagamitin nila sa kanilang mga nefarious activities. Ronald? Well, totoo po, no? Meron po talagang minomonitor po lately yung ating mga otoridad. In-announce naman po nila yan. At meron pong mga nahuli na mga SIM card doon po sa isang raid sa Las Piñas, no, supposedly doon sa Pogo operation.
So nakakalungkot na merong mga ganito. Pero noon naman pong umpisa pa lang ng SIM registration, nakita na po natin na posible itong mangyari talaga. Yes, At in fact, kahit po yung mga gumawa ng batas, nakita po nila na posibleng mangyari yan. Ngayon, kailangan po talagang paigtingin ng ating law enforcement agencies yun hong kanilang intelligence at pag-ooperate ho talaga para magiba itong mga sindikato na gumagamit ho nitong mga SIM card. Pero nevertheless, meron po tayong mga namomonitor ngayon na posible hong hindi ho talaga galing ho sa mga SIM card kundi ho galing sa mga SMS broadcasting softwares at text blast machines na yun po yung ginagamit para makapag-text. At in fact, meron hong mga nagsumbong sa ating Facebook page at mismo hong ating Facebook page ay nakakatanggap ho ng mga mensahe na supposedly ho sila daw ho ay nagbenta ng what do you call this, mga defective na produkto, tapos merong isesend sa yung parang ida-download mo na file. So, kung ikaw online seller ka at siguro isang umaga nagising ka, nakita mo may ganyang message, syempre kakabahan ka, bigla kang mapapasilip doon. So, posible kasing mga ito mga virus na pinapa-download sa iyo at i-install sa gadget mo nang sa ganon magkaroon sila ng access. So, ayan, talaga hong yung binabanggit ho natin na magta-transition papunta sa ibang platform itong mga cybercriminals, nangyayari po talaga yan ngayon. Okay. But going back dun sa Pogo, actually, yung nahuli nila, yung nakita nila, 28,000 na SIM cards. So, hindi yan galing sa text blast machine, di ba? Kasi actual SIM cards siya. Ang tanong ko, meron ka bang alam na naging, dun nga sabi mo nga, sa pagsisiyasat ninyo, kung saan nanggaling yung 28,000 na yan? Kasi I would imagine, kunyari Globe or Smart yan, kunyari 1 to 25, yung SIM number cards, yung numbers nila, dito sa distributor nila hinatid. Meron na bang check kung paano na-release yung mga SIM cards na yan? You know what I'm saying? Diba? Kasi I'm sure meron trace yan natitrace yan yung mga SIM cards na yan. And 28,000 is a lot. Well, kung binili po ito prior to the enactment of the law, siguro ho, medyo mas mahirap pong i-trace, kasi anong tawag dito? Kasi meron silang meron din silang mga wholesaler na nagbabagsak. Pero kung may paper trail po, talaga kung makikita ho nila kung saan ho pumunta. So, kailangan hong balikan yan at dapat balikan ho ng ating law enforcement agents kasi hindi ho biro yung dami at nakita ko natin, dun ho sa mga official videos na nirelease ho sa media, nakita rin ho natin na ang dami hong gadgets dun di ba? Kumbaga talagang automated ho yung operation nila. Kaya kinakailangan ho talagang mas malalim na pagsisiyasat kung paano naparehistro itong mga numerong ito. Even na kumbaga naglagay ho tayo ng naglagay ho yung gobyerno ng mekanismo, nagpadagdag pa nga ng selfie mechanism. Pero mukhang may nakalusot. So kailangan ho sigurong i-review ng ating pamahalaan. Kamusta ba yung SIM registration natin? Umuubra ba talaga ito at uubra ba talaga? So yan po mga kabayan, actually tinatrabaho na ngayon ang ahensya natin tungkol dito sa mga test scams kasi nga alam nyo mga kabayan, nakakalasot pa rin po. Tulad ng sinabi niya na mas malaking posibilidad daw na gumagamit itong mga scammer na to ng text blast. At tungkol dito sa mga bagsakan ng mga SIM cards, kung mayroong bagsakan ng SIM cards mga kabayan, so probably involved pa rin dito yung telco. Kasi sino ba dito yung gumagawa po dito ng mga SIM cards? Di ba yung mga telco mga kabayan? So dapat magkaroon dito ng masinsinan talaga na pag-iimbestigasyon. So anyways, bakit magdyan mga kabayan? Actually, meron ko ipapakita sa inyo na isang video na ito po ay napakahalaga sa lahat po ng mga OFW or even doon sa mga kababayan natin na mahilig po na mag-travel. But before that, isatamar natin si Josephine Montero from Waipaho, Hawaii. Hi to Benji Sumayol and my wife Dali from Bacoor, Cavite. Isatamar po natin si Erickson Tismo Vlog at saka sa lahat ng mga membro ng INC at saka ang kanyang pamilya
Arcelia na nandyan sa Gingawan, Tanawan, Leyte. Hi to Erickson Miguel and family. They are watching in Hawaii. Hi to Ma'am Angelina Arcelia and Siuko family na nandyan sa Toronto, Canada. I-shoutout po natin si Lito Bungalan and family na nandyan sa Kupang, Muntinlupa City. Evangeline Milbar from Clarin, Misamis Occidental. And hi to Ma'am Feli Barcina from Bangged, Abra. Okay mga kababayan, ito po ay tungkol sa mga kababayan natin na mahilig po mag-travel or yung mga OFW. Kapag meron pong ibibigay sa inyo na makipag-deal mga kababayan, isa pong amalita mga kababayan at saka babayaran kayo, talagang iwas-iwas na kayo dyan. Katulad po dito sa nahuli po, dyan po sa NAIA, nahulihan po ng pulbur mga kababayan at nag-worth po ito ng 18 million pesos. Yes, bago lang po, the other day may nahulihan po na kababayan natin, kawawa naman, kasi nga binayaran doon siya dito ng 100,000 pesos makabayan. Pero bakit hindi siya nagdududa? Yung malita makabayan, wala namang laman. 100,000 pesos, walang laman. At para maiwasan natin lahat, ipapakita ko sa inyo yung balita. So, for more details, let's watch this. Listado sa NAIA ang maletang may nakasiksik na milyong-milyong pisong halaga ng todo tanggi naman ang inarestong suspect na kanya ang maleta. Nasa frontline na balitang yan si Dave Abuel. Posas ang sumalubong sa 49 anyos na babaeng ito pagdating niya sa NAIA Terminal 3 kagabi. Inaresto siya ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group matapos siyang mabistuhan ng higit 3 kilong sa kanyang maleta. Galing Ethiopia ang inarestong babae. Kwento niya, nanggaling daw ang maleta sa isang Pinay na nakilala lang niya sa social media. Ang nasabing Pinay din daw ang nagregalo sa kanya ng bakasyon sa Ethiopia. Nag-post. Ako nga kasi gusto rin mag-abroad. Sabi yung gustong maganya. Nag-ano ko sa kanya. Tapos yun, nag-friends na kami. In-invite nga niya ako mag-tourist. Sa higit 1 linggong bakasyon sa Ethiopia, hindi raw nagpakita sa suspect ang kausap na babae. Pero isang kakilala raw nito ang humarap sa kanya at nagpasabay ng maleta kapalit ng 100,000 piso. Wala siyang sinabi sa akin, basta tiyan. Pagkagaling dito, uwi ko sa bahay. Tapos nalaang kung sinong saan. Siguro nga, nag-ano din ako sa kikitain. Kasi alam mo naman, nawalan din ako ng negosyo. Siyempre, nag-grab na din. Ang ipinagtataka raw ng pasahero, walang laman ang maletang iniabot sa kanya. Kaya ginamit niya ito at inilagay ang mga biniling damit sa Ethiopia. Pero nang dumaan sa x-ray machine at inspeksyon ng Bureau of Customs sa NAIA, doon na tumambad ang na nagkakahalaga ng higit 18 milyong piso. Ito pong origin na to ito po isa sa ating binabantayan. No? So meaning, previously may mga instances na tayo na nakahuli tayo ng mga pasahero carrying illegal drugs po galing sa origin na to. Nagpaalala naman ang otoridad sa mga bumabiyahing Pinoy para hindi mabiktima sa ganitong modus. Sana po maging maingat tayo doon po sa mga nakikilala natin sa social media. No? If it's too good to be true, it's not true. Inaalam pa kung sino ang nagpadala ng droga. Maharap naman sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang nahuling pasahero. So yan po ating mga nakalap na mga balita ngayong araw mga kababayan. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat po sa ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials at saka sa mga viewers natin na nagpa-channel members mga kababayan. Thank you so much. At before natin tapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God, thank you for gift of life and for keeping my family safe and healthy through the night. Thank you for all the blessings, miracles, and favor that you brought into our lives. May you send your angels to go before you us today and keep us safe. May you continue to guide us and protect us through and through so that we may give you all the glory, honor, and praises. In Jesus' name, I pray. Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara! BBM Sara! Ang presidente at ang bisi na mahal